Talagang matigas ang ulo ni Bungisngis. Ano ba talaga ang gusto niyang palabasin? Tanong ng hari sa sarili. Laking gulat nito nang biglang sumulpot si Orok sa tabi niya. Hindi aalis ang mga bungisngis hanggat hindi nakukuha ang kanilang gusto. Kaya kung ako sa iyo, kamahalan, pagbibigyan ko na lang sila. Alam mong hindi ko pwedeng patulan ng hamon ng isang nilalang na nabubulagan ng galit. Isipin niya nang naduduwag ako, pero walang karangalan sa gagawin ko. Tugon ni Haring Sentor, ngunit sadyang mapilit si Orok. Alam ko naman po, kamahalan. Kaso paano mong lulutasin ang problemang ito? Sa ugali ng mga bugisngis, magmumukhang tambakan ng basura ang labas ng iyong mga pader. At hindi lang yan, paniguradong hindi rin nakakatulog ang mga kalahi mong nakatira malapit sa pader. Napakaingay nila, malaking perwisyo para sa inyo ang presensya ng mga bugisngis. Muling wika ni Orok. Sa pagkakataong ito, napaisip ang hari. Kung ikaw ang tatanungin ko, Orok, anong may mumungkahi mo? Napangiti si Orok sa naging tanong ng Haring Sentor. Alam nito sa sarili, ito na ang pagkakataon para muli niyang paglaruan ang dalawang angkan. Hindi po ako hari. At ni minsan, wala akong inisip kung hindi ang sarili kong kapakanan. Pero kung ako ang tatanungin, kamahalan, mas makakabuti kung pagbibigyan mo ang kagustuhan ng Haring Bungisngis. Isang labanan sa pagitan ng dalawang hari. Walang ibang kasali. Napatayo si Haring Sentor at ngumiti. Mukhang magandang ideya ang sinabi mo, Orok. Kung minsan pala, may maganda kang naiisip. O sige, susundin ko ang payo mo. Dali-daling lumabas ng karian si Haring Sentor upang harapin ang pinuno ng mga bungisngis. Napatayo naman ito nang makita ang hari ng mga sentor. Ano, Haring Sentor? Handa ka na bang harapin ako sa digmaan? Huminga ng malalim si Haring Sentor at nagsalita. Parang gano'n na nga. Pero may tanong ako sa'yo. Talaga bang gusto mo akong labanan? Tumawa ng malakas ang Haring Bungisngis. Dinampot ang sandata nito. Ilang araw na kitang iniintay. Tugon ni Haring Bungisngis. Sabay tutok ng kanyang sandata kay Haring Sentor. Kung ganon, pagbibigyan kita. Ngunit hindi sa isang malaking digmaan kung saan madami ang madadamay. Tayong dalawa lang ang maglalaban hanggang sa makontento ka. Muling tumawa ng malakas si Haring Bungisngis. Pinasan niya ang napakalaking sandata. Naglakad papalapit kay Haring Sentor. Gusto ko ang ideyang yan. Bakit hindi na natin simulan? Tugon ng Haring Bungisngis. Naglakad naman pabalik si Haring Sentor papasok sa malawak na bulwagan ng kanyang palasyo. Inikot ni Haring Bungisngis ang kanyang tingin sa paligid. Namangha ito sa ganda at laki ng bulwagang iyon. Ito pa lang ang unang beses mong pumasok sa aking kaharian. Ang bulwagang ito ay pinagdadausan ng aming mga patimpalak. At kadalasan, dito rin ginaganap ang mga labanan. Kaya isang malaking karangalan para sa akin na makalaban ng kapwa ko hari sa lugar na ito. Wika ni Haring Sentor.
Bagyang napaisip si Haring Bungisngis sa sinabi nito. Karagalan. Anong marangal sa pakikipagharap sa isang kagaya ko? Isang bababang uri ng elemento. Biglang natawa si Haring Sentor sa sinabi ng Bungisngis. Minamalit mo ang sarili mo, Haring Bungisngis. Kung sa palagay mo mababa kang uri ng engkanto, bakit isa ka sa hari ng mga 4 na dome? Tugon ni Haring Sentor. Kaunting kaalaman. Ang 4 na dome ay kilala bilang tirahan ng malalakas na engkanto. Maliban dito, sila ang tagapangalaga ng balanse ng mundo ng mga tao at ng mga elemento. Sapagkat matatagpuan sa gitna ng 4 na kaharian ang lagusan papunta sa mundo ng mga patay. Itinalaga ang 4 upang maging tagapagbantay ng 4 na tanikalang nagsisilbing selyo ng lagusan. Sa oras na maisara ang balanse sa 4 na dome, maaaring mawasak ang tanikalang ito at tuluyang makapasok ang mga kaluluwa ng namatay pabalik sa mundo ng mga buhay. Kaming mga bungisngis ay nakatali sa pagbabantay ng tanikala ng apoy. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay nabibilang kami sa maarlikang angkang kagaya mo. Muli na namang tumawa ang hari ng mga sentor. Maharlikang angkan. Nagpapatawa ka, Haring Bungisngis. Kagaya ng angkan mo, nakatalaga din kaming mga sentor bilang tagapangalaga ng tanikalang bato. Kaya wag mong isiping nakakangat ako kung ikukumpara sa inyo. Tugon ni Haring Sentor. Sa pagkakataong ito, hindi namamalaya ng dalawa na unti-unti nang kumakalma ang sitwasyon. Naglakad sila sa paligid ng bulwagan. Ipinakita ni Haring Sentor ang kasaysayan ng 4 na dome, nakaguhit sa dingding at sa kisame ng bulwagang iyon. At sa bawat larawan ay pinapakita ang lahat ng simula ng mundo, hanggang sa sumapit ang banal na digmaan na naging dahilan kung bakit nahati ang mundo sa dalawa. Mundo ng mga elemento at mundo ng mga mortal. Nadako ang tingin ni Haring Bungisngis sa isang partikular na larawan. Nakaguhit dito ang pagtutulungan ng 4 na nilalang. Tikbalang, Sentor, Balaw, at Bungisngis. Sa larawan ay makikita din ang 4 na alamat ng mga nilalang. Mga dambuhalang hayop kagaya ng Zaratan, Bakunawa, Minokawa, at Gidor. Ang 4 na higante ay sumasagisag sa 4 na elemento ng mundo. Ang 4 na higante, naninirahan sa bawat dome, kagaya na lang ng Minokawa na kinakatakutan yung mga bungisngis. Ngunit ang katotohanan, ito ang nangangalaga sa inyong teritoryo. Wika ni Haring Sentor. Unti-unting nagiging malinaw kay Haring Bungisngis kung ano ang kanilang papel sa mundong iyon. At tila nagiging walang saysay para sa kanya ang pakikipagtunggali sa hari ng mga sentor. Kayong mga sentor, hindi ba likas kayong bayolente? Bakit tila kabaliktaran ang nakikita ko sa inyo? Tanong ng Haring Bungisngis. Totoo ang sinabi mo. Bayolente kaming mga sentor. Ngunit yun ay lumalabas lang sa oras na inapi kami. Bayolente lang kami kapag kailangang ipagtanggol ang mga sarili namin. Halika, may ipapakita ako sa iyo. Wika ni Haring Sentor. Dinala siya nito sa bandang likod ng bulwagan. Nakita ang malaking pamayanan ng mga sentor. Nagulat ang Haring Bungisngis dahil napakapayapa ng lugar.
Taliwas ito sa inaakala nilang buhay ng angkang iyon. Paano kayong nabuhay ng ganito kapayapa? Tanong ni Haring Bungisngis. Nasa inyo kung pipiliin mong maging magulo o mapayapa ang buhay. Tayo ang magpapasya, Haring Bungisngis. Walang ibang makakapagsabi o hindi kaya naman makakapagtakda nito. Matapos sabihin ni Haring Sentor ang mga bagay na yun, unti-unting napagtanto ni Haring Bungisngis na hindi magbubunga ng kapayapaan ang karahasan. Ibinaba nito ang kanyang sandata. Tinanggal ang baluti. Laking gulat ni Haring Sentor nang biglang lumuhod ang hari ng mga bungisngis sa kanyang harapan. Nakikita ito ni Urok. Napangiti na lang sa kinalabasan ng kanyang ginawang plano. Matapos ang kaganapang iyon, muling umiral ang kaayusan sa apat na dome. Maging ang respeto ng mga nilalang sa kani-kanilang teritoryo ay nanumbalik. Nanatili ang ganitong kaayusan sa loob ng mahabang panahon. Maging si Urok, hindi na gumawa pa ng kahit anong kalokohan. Sa wakas, makakapagpahinga na din. Wika ni Urok. Nagulat ito nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Mukhang maganda ang kinalabasan ng mga kalokohan mo, Urok. Sa pagkakataong ito, nabigo kang guluhin ng apat na dome. Wika ni Ulysses. Hindi ako nabigo, Ulysses. Maniwala ka man o hindi. Ito ang totoong bagay ko. Ang sukatin ng pasensya ng apat na hari. Tugon ni Urok. Matapos ay bigla itong naglaho. Napailing na lang si Ulysses dahil hindi nito lubos maunawaan ang ibig sabihin ng munting nilalang. Akmang aalis na din sana si Ulysses nang bigla itong makarinig ng malakas sa pagsabog. Pagkalingon niya sa lugar, nakita niya ang bayolenteng pagkilos ng lawa sa kalagitnaan ng teritoryo ng mga bungisngis. Laking gulat nito nang biglang lumabas ang higanteng ahas. Nakatitig ito sa buwan habang pilit na inaangat ang kanyang katawan. Naloko na ang Bakunawa. Dali-dali itong bumalik sa karian ng mga diwata upang iulat ang nangyari. Ang buong akala nito ay si Urok ang may gawa ng bagay na yun. Habang nasa daan, nakasalubong nito si Urok. Ano na naman ang ginawa mong kalokohan, Urok? Hindi mo ba alam na marami ang mapapahabak? Malapit sa teritoryo naming mga diwata ang lawa ng Bakunawa. Wika ni Ulysses. Pasensya na, pero hindi ako ang may gawa niyan. Nagulat din ako, Ulysses. Tugon ni Urok. Kung ganon, sino ang may gawa nito? Hindi ba may apat na pantasang karian ng mga diwata? Bakit hindi mo itanong sa kanila? Tugon ni Urok. Sa kabila ng mga sinabi nito, meron siyang ideya kung sino ang may gawa. Kailangan itong malaman ni Haring Ragon. Wika ni Ulysses. Dali-dali itong lumabas, habang si Urok naman ay nagpaiwan. Pinagmamasdan nito ang nangyayari sa lawa. Nakita nitong nagkakagulo ang mga bungisngis. Nanlaki mga mata nito nang makitang nilalamon ng dambuhalang ahas ang lahat ng nilalang na madaanan. Kahit alam nito sa sarili na marami ang mapapahamak, hinayaan ito ni Urok. Tignan natin kung ano ang gagawin ng tatlong hari sa sitwasyong ito.
Nanatili si Orok sa kinaroroonan upang panoorin ang pangyayari. Habang nakamasid ito, nagdatingan naman ang hukbo ng mga diwata. Orok, anong nangyayari? Bakit hindi ka kumikilos? Tanong ni Ulysses. Sandali lang, Ulysses. May inaantay ako. Siguradong magugulat kayo. Tugon ni Orok. Pinahinto naman ni Ulysses ang kanyang mga kawal upang antayin ang sinasabi ng munting nilalang. Siguraduhin mo lang na hindi madadamay ang kaharian ng mga diwata, Orok. At sa oras na malaman ko na ikaw ang may pakana nito, mananagot ka sa akin. Wika ni Ulysses. Sa pagkakakilala ko sa apat na hari, hindi nila hahayaang masira ang apat na dome. May sinumpaan silang tungkulin. Hindi lang bilang pinuno ng kani-kanilang angkan, kung hindi pati na rin sa tagapaglikha ng lahat ng buhay. Ilang sandali pa ay nakarinig sila ng mga sigawan mula sa kapatagang kinaroroonan ng apat na dome. Nakita nila ang mga simbolo ng tatlong kaharian. Ang mga sentor, balaw at tikbalang, winawagayway ito papunta sa teritoryo ng mga bungisngis. Napatayo si Ulysses nang makita ito. Tignan mo nga naman. Kaya din naman pala nilang magkaisa. Wika ni Ulysses. Ilang sandali pa ay dumating na ang kampo ng hari ng mga diwata sa pamumuno ni Haring Ragon. Dali-daling nagtago si Orok dahil nakita nito si Gaston. Anong kasalukuyang kaganapan, General Ulysses? Wika ni Haring Ragon. Nang mga sandaling ito, pinagtutulungan ng apat na hari ang Bakunawa. Bagaman nahihirapan ang mga ito, tuloy pa rin sila sa pakikipaglaban upang ipagtanggol ang dome ng mga bungisngis. Dahil sa nakita ni Haring Ragon, nag-utos ito sa kanyang mga kapanalig na tumulong. Gaston, mukhang kailangan ng tulong ng apat na hari. Lumakad na kayo. Wika ni Haring Ragon. Akmang lalakad na sana si Gaston. Isang malaking nilalang ang nakita nila sa kalangitan. Nag-utos si Haring Ragon na lumuhod ang lahat bilang pagpupugay. Kagad namang sumunod ang mga ito maliban kay Gaston. Sa wakas, nagpakita ka na din. Wika ni Gaston habang tinitignan ang nilalang. Ibang klase ka talaga, Gaston. Kahit sa nilalang na yan, hindi ka pa rin natatakot. Wika ni Ulysses. Wala ka namang dapat ikatakot sa kanya hanggat wala kang nilalabag na batas sa mundong ito. Tugon ni Gaston. Patuloy pa rin nilang pinapanood ang nangyayari. Nang mga sandaling iyon, tanging figura lang ng napakalaking nilalang ang kanilang nakikita. Isang nilalang na may katawang tao, ulo ng ibon, malapad na pakpak ng agila. Bumulusok ito paibaba. Isang malakas na sigaw mula dito ang umalingaw-ngaw. Biglang tumahimik ang kapaligiran. Maging ang Bakunawa, tila nakakita ng kung anong nakakatakot na nilalang. Unti-unti itong umatras hanggang sa tuluyang bumalik sa kailaliman ng lawa. Matapos ang kaganapang iyon, biglang naglaho ang nilalang. Umalingaw-ngaw sa paligid ang sigaw ng mga nilalang sa apat na dome. Nang masiguradong maayos na ang lahat, nagpasya ang mga diwatang bumalik sa kanilang teritoryo. Naiwan namang nagtataka si Ulysses dahil wala itong ideya kung sino ang nilalang na iyon
at bakit siya kinakatakutan ng lahat maging hari ng mga diwata. Gaston, sino ang nilalang na yon? At bakit pati si Haring Ragon natatakot sa kanya? Ang alam ko, si Apo Remus lang ang kinakatakutan niya. Napailing si Gaston. Inakbayan si Ulysses. Hindi ako makapaniwala na hindi mo kilala si Apo Remus. Nanlaki ang mga mata ni Ulysses. Sa buong buhay nito, hindi pa niya nakikita ang sinasabing nilalang na kinakatakutan ng lahat. Tanging sa aklat at imahe sa kanilang pader, dito lamang nasisilayan ang sinasabing nilalang. Anong sinasabi mo? Ang higanteng nilalang, si Apo Remus. Nagbibiro ka ba, Gaston? Hindi na sumagot pa si Gaston. Nagpatuloy ito sa paglalakad. Akmang susunod sana si Ulysses. Bigla namang nagpakita si Urok. Anong nangyari, Ulysses? Kayo ba ang tumalo sa Bakunawa? Tanong ni Urok. Hindi, Urok. Isang higanteng nilalang ang nagpaatras sa Bakunawa. Ang sabi ni Gaston, si Apo Remus daw ang nilalang na yon. Kalukuhan! Ang mabuti pa, doon ako makikiusyoso sa 4 na hari. Siguradong may makukuha pa ako. Tugon ni Urok. Kagad na itong umalis papunta sa kapatagan. Pero hindi ito mapakali sa pag-iisip kung sino ang may kagagawan ng paggising ng Bakunawa. Pinuntahan nito ang lawa kung saan nakatira ang nilalang. Dito nalaman ni Urok kung sino ang salarin. Walang iya ka, alingatong. Umanda ka sa akin kapag nahuli kita. Wika ni Urok. Nakita nito ang bakas na naiwan ng nilalang. Kagad na natukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. Kaunting kaalaman, ang alingatong ay isang uri ng nilalang na maaaring ihambing sa espiritu. Wala itong sariling katawan. Tanging boses lang ang maririnig. May kakayahan itong gayahin ang tinig ng kahit sino, na kadalasang nagiging sanhi ng kaguluhan. Mabilis itong pumunta sa tirahan ng Haring Bungisngis upang kumustahin ang kanilang kalagayan. Marami ang nasawi sa mga ito. Hindi lang ang mga bungisngis, kundi maging ang ilang tikbalang, sentor at balaw. Nagluluksa sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mga kasamahan. Wala ako sa kondisyon upang makipaglokohan, Urok. Kaya hanggat maaari, iwasan mo muna ang mga kalokohan. Wika ni Haring Bungisngis habang ginagamot ng mga kasama nito ang natamong pinsala. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Hindi yan ang pakay ko ngayon. Naparito ako upang sabihin kung sino ang may kagagawa ng pagkising ng Bakunawa. Tugon ni Urok. Sumakto naman ang pagpasok ni Haring Balaw. Magsalita ka, Kutong Lupa. Sino ang may gawa ng kaguluhang ito? Si Alingatong. Nararamdaman ko ang bakas niya na iniwan sa lawa ni Bakunawa. Kailangang mabantayan ang kilos niya. Baka sa susunod, mas malala pa ang gawin niya. Tugon ni Urok. Nagulat ang dalawang hari sa mga sinabi nito. Dali-daling umalis si Urok para makaiwas sa mga tanong. Kamunti ka na ako doon ah. Ayoko munang malaman nila kung sino ako. Gusto kong sukatin ang tiwala ng 4 na hari. Wika nito sa sarili.
Ilang araw ang nakalipas. Unti-unting naibangon ng mga bungisngis ang kanilang teritoryo at sa tulong na din ng ibang angkan, nanumbalik ang kaayusan. Hindi naman tumigil si Orok sa paghahanap kay Alingatong. Ngunit kagaya niya, mahirap itong hagilapin. Hanggang sa isang kaguluhan na naman ang naganap. Sa pagkakataong iyon, ang mga tikbalang naman ang naging biktima. Naisip dumalaw ni Orok sa teritoryo ng mga ito. Nakitang nagkakagulo ang mga tikbalang. Dali-dali nitong pinuntahan ng hari. Kasalukuyan itong nakikipag-usap sa kanyang mga kawal. Ang buong akala ko, kaibigan ang turing sa atin ng mga sentor. Ngayon, magdedeklara sila ng digmaan sa kabila ng mga naitulong natin sa kanila. Ganito pa ang igaganti sa ating lahi. Wika ni Haring Tikbalang. Dali-dali naman itong inawat ni Orok. Sandali lang, Haring Tikbalang. Paano mo nasabi na si Haring Sentor ang nagdeklara ng digmaan? Tanong ni Orok. Isang mensahero niya ang nagpunta dito. Ipinaparating sa akin ang gusto niyang mangyari. Teka, sandali lang! Saan ka pupunta? Tanong ng hari. Hindi nito naituloy ang pagpapaliwanag dahil bigla na lang nawala si Orok. Pinunta nito ang kaharian ng mga sentor upang kumpirmahin ang mga nagaganap. Pagkarating doon, naghahanda na din ang mga sentor sa laban. Haring Sentor, anong nangyayari? Bakit nakagayak pandigma ang iyong mga kawal? Tanong ni Orok. Nagdeklara ng digmaan ang mga balaw. At sa pagkakataong ito, itutuloy na namin ni Haring Balaw ang naudlot naming duelo. Tugon ni Haring Sentor. At dito napagtanto ni Orok na may hindi tamang nagaganap sa 4 na dome. Sandali lang, kamahalan. Naghahanda rin ang mga tikbalang na sumalakay. Dahil ang sabi nila, nagdeklara kayo ng digmaan laban sa kanila. Wika ni Orok.